Sa loob ng isang madilim at malungkot na kastilyo, makikita natin ang Demon King, na kasalukuyang ipinapatawag ang kanyang 4 na elite generals. Nandyan si Sylphie, ang dakilang sorcerer ng mga bagyo, si Yamandra, ang Hellish Raider, si Momo, na nagsisilbing terrestrial bastion, at panghuli, bilang pinakamahalaga sa lahat, ang magiging lakas at paninindigan ng hukbo, ang bagong hirang na elite general, ang pinakamalakas sa kanilang lahat, na nagngangalang Dennis Uchimura. Base sa buong paglalarawan na ito, akala ko ay nakakabaliw ang taong ito, pero sa totoo lang, isa lang siyang ordinaryong trabahante tulad nating lahat dito. Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang kaunti tungkol sa ating bida. Isa siyang ordinaryong worker na nalagpasan ng totoong impyerno ng paghahanap ng trabaho. Nang magsimula siyang magtrabaho, ibinigay niya ang buong puso niya at puno siya ng pag-asa. Gayunpaman, habang sunod-sunod ang promotion ng mga katrabaho niya, ang mga ginagawa niyang trabaho ay hindi man lang napapansin, at sa hindi malamang dahilan, naniniwala akong marami ang makaka-relate sa sitwasyong ito, kasama na ako. Isang araw, nakatanggap siya ng utos na malipat sa ibang bansa, kung saan ginamit ng manager ang koneksyon nito at ipinadala si Uchimura sa lugar na iyon, na parang libingan para sa mga taunan. Pagdating niya sa ibang bansa, na-realize niya na ang mga manggagawa ay walang gustong gawin at madalas ay nakatambay lang. Nang humingi siya ng dagdag na tauhan mula sa isang supervisor, sinabihan lang siya nito na pumunta sa impyerno, at sinabing nag-aaksaya lang siya ng pera. Sa huli ay umalis din ang mga manggagawa, pero hindi siya sumuko at nagsimulang magtrabahong mabuti ng mag-isa. Ang lahat ng kailangan niyang gawin ay nakakaubos ng lakas niya araw-araw. Pero isang araw, bumalik ang mga empleyado para tulungan siya, at nang makita ang matindi niyang determinasyon, sa wakas ay kumilos din sila para may gawin. At nang umaayos na ang lahat, nalipat na naman siya sa ibang bansa, kaya kailangan niya na namang magsimula sa zero. Palagay ko may taong galit na galit sa kanya, kasi parang wala nang tigil ang pagpapahirap sa kanya. Habang naghihinagpis at nagtatanong siya kung para kanino ba niya ginagawa ang lahat ng iyon, napunta na lang siya sa ibang mundo. Ngayon, balik sa kasalukuyan, nagtataka si Uchimura kung nasaan siya. Tinanong niya kung iyon ba ang Ilog Sticks, pero sa sandaling iyon, sinalubong siya ng Demon King, at sinabing siya ang nag-summon sa kanya, dahil siya na ngayon ang isa sa 4 na generals, na uupo sa posisyon bilang Foreign Affairs Manager. Nagkomento si Uchimura na masyadong karaniwan ang job title niya, kaya napatanong siya kung bakit magiging general ang isang low-rankang employee na tulad niya. Nilinaw ng Demon King na na-assign siya sa ibang bansa pagkatapos ng ika-5 taon niya sa serbisyo, at doon ay natutunan niya ang lokal na wika, tinuruan ng mga katutubo, at naging matagumpay pa sa pamumuno ng isang bagong negosyo. Nagulat si Uchimura na inimbestigahan ng kanyang career, at napakagaling talaga ng taong ito. Inamin ng Demon King na pagkatapos pag-aralan ng kanyang records, sigurado siya ang perpektong kandidato para sa kanyang hukbo. Takot na sumagot si Uchimura na masaya siya sa pagkilala sa kanyang trabaho, pero ang pagsali sa Demon Army ay parang pagtalikod sa kanyang pagiging tao kaysa sa pag-abandona ng kanyang career. Bago pa siya makapagdesisyon, sinabi ng Demon King na tinatanggap siya sa Demon Army na may kasamang buong benefits, binibigyan siya ng sahod at autoridad na kapantay ng mga department head sa dati niyang mundo. Bukod pa rito, makakapili rin siya ng sarili niyang tauhan base sa gusto niya, at magkakaroon siya ng sariling opisina. Nagulat si Uchimura, dahil napakaganda ng mga kondisyong ito, na halos wala na siyang mairereklamo. Pero nilinaw ng Demon King na kung gusto niyang tanggihan ng alok, ibabalik siya nito sa sarili niyang mundo, dahil hindi niya ito pwedeng pilitin, at sino mang nasa pwesto ni Uchimura ay tinanggap na sana ang kontratang ito. Sa pag-iisip pa lang na babalik siya sa labas na mundo ay kinikilabutan na siya, at na-realize niya na nirerespeto pa ng Demon King ang labor rights, kaya lalo siyang nakumbinsing manatili. Pero napag-isipan niya ang lahat ng sinabi nila sa dati niyang mundo, at tungkol sa mga negatibong pangaral na nagpahirap sa kanya doon. Dahil sa kawalan ng kumpiyansa, sinabi niya sa Demon King na hindi siya pinahalagahan ng dati niyang boss. Sa madaling salita, hindi niya naabot ang mga inaasahan ng kumpanya, at itinuring niya ang sarili bilang basura na hindi karapat-dapat maglingkod sa Demon King, pero pinutol siya mismo ng hari at sumigaw na hindi niya dapat paniwalaan ang mga kalokohang iyon dahil ang mga tandang iyon ay pinapahalagahan lang kung ano ang nakikita nila at hindi pinapansin ang mga trabahong ginagawa behind the scenes. Ito talaga ang buong katotohanan. Puro facts lang ang sinasabi ng lalaking ito. Sinabi ng Demon King na nakita niya ang trabaho nito at gusto niyang magtrabaho ito para sa kanya upang ilabas ang buong potensyal nito, at kahit na walang kumpiyansa si Uchimura, iginiit ng Demon King na hindi ang sarili nito ang magdedesisyon kung wala siyang kwenta o hindi.
At hindi rin ang dati mong boss o ang kumpanya ang magsasabi ng halaga mo, kundi siya mismo. Dinala niya siya sa mundong iyon dahil kailangan niya siya. At kaya tinanong niya ulit kung mas gusto ba niyang magpakatanga at maapakan, o mas gusto niyang maglingkod sa kanya at asintahin ang tuktok ng mundo. Eksaktong ibibigay na sana ni Uchimura ang sagot niya, pero pinutol siya ni Yamandra. Tutol siya sa pag-recruit dito at kumbinsido siyang ang isang mahinang tao na tulad niya ay hindi pwedeng maging isa sa 4 na generals. Tulad ni Yamandra, tumutol din ang 2 pa. At dahil dito, nagmungkahi ang Demon King na subukan siya na naging dahilan para magpanik ang kawang-awang si Uchimura. Sinabihan niya ang kanyang mga generals na susubukan nila ang kakayahan ni Uchimura, at kapag nakita na nila ang resulta, wala na silang mairereklamo. Nakita ito ni Yamandra bilang isang magandang pabor kaya naghanda siyang bugbugin ang kawawang lalaki. Iniisip niya na ang mga summoned na tao ay laging may matitinding kapangyarihan, at nang papatayin na niya ang kawawang si Uchimura, pumagit na ang Demon King at sinabing normal na talaga kay Yamandra ang magpadala sa emosyon at makalimutan ang lahat ng bagay. Ipinakita niya sa kanya na hinimitay ang kawawang si Uchimura kanina pa dahil nagulat ito. Hindi siya makapaniwala dahil mukha itong ordinaryong tao lang, at kinumpirma ng Demon King na iyon nga talaga siya, isang ordinaryong tao na walang anumang special abilities. Isa lang siyang normal na tao tulad ng iba. Sumigaw si Yamandra na hindi ito katanggap-tanggap dahil kahit na ito ay desisyon ng kanyang Panginoon, tutol pa rin siya rito. Pagkatapos, nagkomento si Momo na ang Demon Army ay binubuo halos ng mga halimaw. Kung sasali ang isang walang kakayahang tao sa pag-aagawan ng kapangyarihan, siguradong kakainin lang sila ng buhay ng mga demonyo at demi-humans. Binanggit niya na laging ang mga demonyo ang nag-uumpisa ng gulo, at hindi nagtagal ay nagsimula ng magtalo sina Yamandra at Momo. Nagdesisyon ng Demon King na dahil mismo sa mga alitang ito, kaya gusto niyang sumali si Uchimura sa kanyang hukbo. Pero ang inaasahan niya rito ay hindi isang malakas na pangangatawan, o anumang special power, kundi ang kanyang talino at diskarte. Sa sandaling iyon, nagising si Uchimura na umiiyak, at sinabing imposibleng harapin ang ganoong klaseng atake. At pinakalma siya ng Demon King, sinabing hindi siya umaasa sa pisikal na lakas, pero bibigyan niya ito ng maayos na pagsubok. Akala ni Uchimura ay entrance exam ito para sa kabilang mundo, habang ipinaliwanag naman ng Demon King na sinusubukan ng kanyang hukbo na gumawa ng kasunduan sa mga kalapit na tribo, pero hindi nagiging maganda ang takbo ng negosasyon sa Minotaur tribe. Kaya ang magiging exam niya ay kung paano magiging matagumpay ang paggawa ng kasunduan sa Minotaur tribe. Gusto niyang gamitin ni Uchimura ang galing niya sa negosasyon para makuha ang tiwala ng mga Minotaur at mapapasok sila sa kanyang hukbo. Nagpanik si Uchimura, dahil parang pinapadala na rin siya sa sarili niyang kamatayan. Ang hirap ng exam na ito ay higit na mas matindi pa kumpara sa admission exam na kinuha niya noon para makapagtrabaho sa Google. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga, dahil sinabi ng Demon King na kung kailangan niya ng mga sagot, pwede siyang magtanong sa nauna sa kanya, at iyon ay walang iba kundi si Yamandra. Pagkatapos noon, ipinadala na siya sa kanyang misyon. Sa kabilang eksena, makikita natin kung paano nagtataka ang kawawang si Uchimura kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Inutusan siya ni Yamandra na bilisan niya, dahil hindi rin naman siya papasa sa exam. Dahil sa tindi ng pagdududa sa sarili, pakiramdam niya ay tama si Yamandra. Isa lang siyang walang kwentang Salarayman na hindi man lang marunong gumamit ng magic at walang special skills, na imposibleng maging isang elite general. Pero sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng Demon King at kung paano siya nito kailangan sa kanyang hukbo. Palagi siyang gustong magtrabaho para sa isang boss na totoong nangangailangan sa kanya, at gusto niyang may maabot na pangarap sa ilalim ng pamumuno ng isang taong tulad nito, umaasang hindi niya bibigwin ang mga inaasahan ng Demon Lord. Nakarating na sila sa quarters kung saan natutulog ang chief ng Minotaur tribe, at nagulat siya nang makita ang sobrang laki ng pinto. At para bang hindi pa iyon sapat, nagkomento si Yamandra na ang mga Minotaur ay mababangis na halimaw, kaya kailangan niyang mag-ingat para hindi siya matapakan hanggang sa mamatay at maging isang human carpet. Nang buksan ng pinto, natakot siya nang makita ang napakalaking halimaw, na parang representasyon ng lahat ng karahasang nakita niya sa buong mundo. Sa sobrang desperasyon, nabanggit niya na ito ay isang problemang hindi mareresolba ng walang kapangyarihan. Nagdesisyon si Yamandra na tulungan siya at nilapitan si Teries para makipagnegosasyon, kaya nakahinga ng maluwag si Uchimura dahil pwede magsilbing tagapamagitan ang kanyang hinalinhan, pero agad nawala ang pag-asa niya nang makitang hindi nagsayang ng oras ang babae at nakipagtalo agad. Agad pagkatapos nito, isinara niya ang pinto at sinabi kay Uchimura na noong una ay handang gumawa ng kasunduan ang Minotaur tribe, at naging maayos din ang negosasyon kay Teries sa simula,
Pero bigla na lang siyang humindi sa lahat, at sinubukan pa ng babae na bumalik sa ibang araw para tapusin ang negosasyon, pero puro hindi na lang ang isinasagot niya. Hindi makapaniwala si Uchimura na ganun siya talaga kung makipagnegosasyon. Habang sinasabi niyang nagdala pa daw ang Minotaur ng mga basura at ikinalat sa buong kwarto nito. Kung hindi umuusad ang negosasyon, kasalanan niyon ng buwisit na Minotaur na iyon, at dahil dun, ipapaubaya na niya ang trabaho sa kanya. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Uchimura, iniisip kung ano ang gagawin niya, at sa pag-i-imagine pa lang sa malaking halimaw ay nagpapanik na siya, pero sa sandaling iyon ay pumasok siya sa isang kakaibang astral trance, kung saan nadala siya sa isang maliit na bar. Siyempre, lahat ng ito ay nangyayari lang sa kanyang isipan. Pagkatapos uminom sa isang maliit na baso, nagpatuloy siya. Naalala ni Uchimura na sa dati niyang mundo ay naranasan niya rin ang ganitong sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, naintindihan niya ang kanyang kliyente sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga mata nito, nalalaman ng eksakto kung ano ang kailangang gawin. Pagbalik sa realidad niya, inayos niya ang kanyang necktie at naghanda na para sa negosasyon. Samantala, sa kabilang parte ng kastilyo, nagkita sina Yamander at ang Demon King. Ipinahayag niya ang kanyang pagdududa na ang isang simpleng tao na kara-rating lang sa mundong iyon ay makakagawa ng anumang resulta. Pero sumagot ang Demon King na maghintay na lang sila ng kaunti pa. Nang bumalik si Yamander para hanapin si Uchimura, napansin niyang kinokolekta nito ang mga tinatawag niyang basura at inilalagay iyon sa mga sako. Tinanong niya kung bakit niya kinokolekta ang mga ganoong dumi, at sumagot si Uchimura na nakahanap na siya ng paraan para maging matagumpay ang negosasyon. Idinagdag niya na iniisip na agad ni Yamander ang pagkatalo, kahit hindi pa man nagsisimula ang totoong negosasyon. At kung hindi man umuusad ang negosasyong ito, iyon ay dahil may hindi sila napagkakaintindihan. Bago pumasok, sinabihan niya si Yamander na manood, dahil paninindigan niya na matatapos nila ang kasunduan. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Yamander sa kanya, na-realize na ang kahinaang ipinakita niya kanina ay tuluyan nang nawala. Kinaumagahan, nang pumasok si Yamander sa quarters ni Teries, nagulat siya sa sobrang gulo ng lugar. Nagreklamo siya na ang malaking kwarto ay naging isang tambak ng dumi magdamag, at tinanong kung anong klaseng negosasyon ang ginawa ni Uchimura. Pero lumitaw si Uchimura at ipinaalam sa kanya na kasalukuyan ng ginagawa ni Teries ang pagpirma sa kasunduan kasama ang Demon King. Hindi siya makapaniwala na nakuha ng tao ang pagsang-ayon ng leader ng mga Minotaur sa loob lang ng isang gabi at tinanong kung ano ang ginawa nito. Ipinaliwanag ni Uchimura na may isang kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kalaban, at hindi ka kailanman matatalo sa daan-daang labanan. Ibinunyag niya na habang iniisip ni Yamander na ayaw nang makipag-usap ni Teries, ang totoo ay naniniwala ang Minotaur na napakaayos ng takbo ng negosasyon. Naintindihan ito ni Uchimura dahil noong nakaraan, habang nakikipagnegosasyon sa mga dayuhan, maraming beses siyang nakarinig ng hindi, kahit na nagmakaawa pa siyang pag-isipan nila ulit ito. Pero kahit papaano, tila nasiyahan ng kliyente at nakipagkamay pa sa kanya. Ang totoo, gusto lang palalimin ng mga kliyente ang mga kondisyon, at itinuturing itong positibong kilos. Sa ibang kultura, ang pagiging emosyonal at matindi ang damdamin ay tinitingnang maganda. Doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan. Sa kaso ni Teries, nang sabihin ni Yamander na tatapusin na nila ang negosasyon, naguluhan siya dahil hindi niya naintindihan ang dahilan. Bukod pa rito, nabanggit ni Uchimura na sa kultura ng Minotaur tribe, karaniwang paggalang ang pagdadala ng dayami sa kwartong tutulugan nila dahil sa malalaki nilang katawan. Gusto nilang makasigurado na hindi nila masisira ang nakahandang kama. Dahil itinuring ni Yamander na basura ang dayami at inilabas ito sa kwarto, hindi tuloy makatulog si Teries. Naiinis sa sarili dahil hindi niya nasabi ang gusto niyang iparating, na-realize ni Yamander na hindi siya nagbigay ng sapat na effort para maintindihan ang kabilang panig. Sumingit si Teries at sinabing pareho lang silang hindi nagkaintindihan kaya humingi ito ng tawad sa pagiging bastos. Nagkamayan sila at nagpasalamat si Teries kay Uchimura na sinasabing dahil sa kanya kaya umayos ang lahat. Pagkatapos bumalik ni Teries sa kanyang tribo, nagkomento ang Demon King kay Yamander na may kakayahan si Uchimura na mapansin ang mga detalyeng hindi kadalasang nakikita ng karaniwang tao. At iyon ang kanyang tunay na talento. Sa kanya opisyal na tinanggap si Uchimura, at sinabing pagkatapos ng exam na ito, wala nang magdududa sa kanyang mga kakayahan. Pinaiunat ng Demon King ang mga braso nila. Naglabas siya ng isang bracelet na magpapatunay sa kanyang posisyon bilang isa sa 4 na elite generals. Nagpasalamat si Uchimura sa Demon King habang itinaas din ni Yamander ang sarili nitong braso at sinabihan itong gawin din iyon. Matapos siyang formal na magpakilala at ibunggo ang mga bracelet nila,
Ipinaliwanag niya na ganito tinatanggap ng kanyang clan ang mga bagong kaibigan, palaging alisto. Sinabihan niya ito na huwag siyang mag-isip ng kung ano, pero inamin niya na napakapakinabang nito kaya isasali niya rin ito sa iba pang mga negosasyon. Napag-isip-isip ng Demon Lord na kung magtutulungan silang dalawa, mapupunan nila ang kakulangan ng isa't isa. Gayunpaman, medyo komplikado ang kasalukuyang sitwasyon dahil ang Demon Army ay hilaw pa rin at hindi pa kumpleto. Si Uchimura ang magiging liwanag na mag-guide sa kanila at magpapakinang sa buong hukbo. Kinalaunan, napag-isipan ni Uchimura na hindi niya kailanman inakala na mapupunta ang pagiging propesyonal na manggagawa niya sa ibang mundo. Ang mas nakakabilib pa ay ang pagtanggap sa kanya bilang isa sa 4 na magagaling na generals. Sa kabila ng pag-aalala, nagpatuloy pa rin siya dahil nakita ng Demon King ang kanyang halaga bilang isang salaryman. Bago magsimula sa mga work protocols, naisip niya na kailangan niyang magpakilala sa lahat ng miyembro bilang isa sa mga generals. Pumunta siya sa opisina ni Sylphie, pero ang assistant lang nitong nagngangalang Belinda ang naabutan niya, kung saan sinabihan siya nito na absent si Sylphie at bastos siyang pinalayas doon. Wala namang balak sumuko si Uchimura, pero dumating si Yamandra at binalaan siya na hinahanap siya ng Demon Lord para sa isang bagong assignment. Nang magkita sila, ipinaalam ng Demon Lord ang tungkol sa merger negotiation sa mga ogre, na isa sa mga lumalakas na puwersa ngayon. Gustong palakasin ng hukbo ang puwersa nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang demi-humans mula sa mga karatig na rehiyon. May malaking impluwensya ang mga ogre at may kapangyarihang militar na katumbas din ng sa Demon Army. Dahil dito, laging on high alert ang mga ogre at sinimulan na rin nilang kontrolin ang daloy ng impormasyon nitong mga nakaraang taon. Ang gawin silang kakampi ay may pinakamataas na kahalagahan, kaya kailangang maintindihan ito ni Uchimura. Ipinaliwanag ng Demon King na parang makikipagnegosasyon siya sa isang kakumpetensya sa dati niyang mundo. Sa kabila ng pagiging komplikado nito, sigurado ang Demon King na magiging matagumpay siya. Nagdesisyon si Yamandra na samahan siya para protektahan siya sa proseso ng negosasyon. Pero bago sila umalis, nabanggit ni Uchimura na gusto niyang makipagkita kay Momo, dahil na-realize niyang ito ang namumuno sa mga demi-humans, at makakatulong ng malaki kung kakampi niya ito. Nang marinig ito, tumanggi si Yamandra na sumama at nagdahilang marami pa siyang gagawin. Kahit walang kaalam-alam sa dahilan, sumang-ayon na lang si Uchimura na mas maganda ang ganito para mahati ang trabaho. Pagkatapos noon, nagulat siyang mapanood ang training ng mga demi-humans at naisip niyang sigurado siyang napakagaling ni Momo para makagawa ng ganito kalaking grupo. Nakipagkita siya kay Momo, na nagtanong kung anong kailangan niya. Medyo kinakabahan man, formal na nagpakilala si Uchimura at humingi ng impormasyon tungkol sa mga ogre. Nagkomento si Momo na ang patriarch ng mga ogre ay si Ugri, na napakahirap pakisamahan, at mayroong matinding lakas, talino, at galing. Tinagurian siyang isang absolute ruler ng kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, dumating si Yamandra. Pinakiusapan siya ni Momo na ilayo agad ang bagay, na iyon doon dahil ang presensya ng isang mamatay taong demonyo sa training camp niya ay nagpapakaba sa kanyang mga tauhan. Agad namang nakipagtalo si Yamandra, at tinanong kung bakit palagi siyang tinatawag na bagay, ni Momo, habang iniisip ni Uchimura na mukhang walang respeto sa isa't isa ang dalawang ito. Hindi nagtagal, nakarating sina Yamandra at Uchimura sa bakanan ng Ogre Kingdom, pero hindi sila pinapasok hanggat wala silang pahintulot mula sa chief. Naalala ni Uchimura na hinarap din niya ang mga ganitong balakid sa dati niyang mundo, at ipinaliwanag kay Yamandra na ang sinadyang pagpapaghintay sa mga tao para masira ang focus nila ay isang napakakaraniwang estratehiya. Pinakiusapan niya si Yamandra na kumalma lang, hanggang sa lumitaw ang assistant ni Ugri para salubungin sila. Pagpasok, matamang pinagmasdan ni Uchimura ang lahat, pero pinakiusapan siya ni Yamandra na huwag magpakita ng kahinaan dahil ang mga ogre ay may sapat na lakas para tapatan ng isang demon army at ang kanilang patriarch ay isang medyo problematikong tao. Nang makaharap na nila siya, nakumpirma nila ang kanilang hinala. Nang subukang magpakilala ni Yamandra, inutusan siyang manahimik ng ogre dahil bawal siyang magsalita ng walang pahintulot. Sa hindi inaasahan, nakontrol ni Yamandra ang init ng kanyang ulo. Nagulat sila nang magtanong ang ogre kung andoon sila para sumali sa hukbo niya, at nagbigay ng kondisyon na tatanggapin lang sila kung dadalhin nila sa kanya ang ulo ng Demon King. Naubos ang pasensya ni Yamandra, pero pinigilan siya ni Uchimura at nang walang pag-aalinlangan, nagkomento siyang nakakatokso ang alok na ito, humingi ng oras para makapag-isip at nagpasalamat sa pagtanggap sa kanila. Sa labas ng kastilyo, sumabog sa galit si Yamandra habang pilit naman siyang pinapakalma ni Uchimura.
Ipinaliwanag niya na ang pagpapagalit sa kanila para gumawa sila ng padalos-dalos na hakbang ay ang mismong gusto ng ogre para magkaroon ng dahilan na tanggihan sila. Wala namang balak na makipagnegosasyon ang Patriarch, pero ayaw din itong magsimula ng digmaan, kaya sinasadya niya silang inisin para magamit niya ang anumang magiging reaksyon nila bilang dahilan para kalabanin ang Demon Army. Inamin ni Uchimura na nakakairita talaga iyon, pero binigyang diin niya na ang paggawa ng iskandalo ay makakasira lang sa Demon King, bukod pa sa magtutulak sa mga ogre na makipag-alyansa sa ibang nasyon. Ipinaliwanag niya na kapag walang patutunguhan ng negosasyon, mas mabuti pang umatras, dahil mas papal-alin lang ng pamimilit ang sitwasyon. Tinanong ni Yamandra kung anong dapat nilang gawin ngayon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Orley. Siya ay ang anak na babae ng ogre, na nagtapat ng kagustuhan niyang patalsikin nila ang kanyang ama mula sa trono, kaya nagulat silang dalawa. Sa kabilang eksena, dinala sila ng babae sa imbakan ng pagkain sa kastilyo, at sinabing dati ay may malaking impluwensya ang mga ogre sa mga kalapit na tribo, pero ngayon ay dumaranas na sila ng problemang pinansyal. Sinabi ni Uchimura na naisip na niya ito, dahil napansin niyang sira-sira na ang mga armor ng mga sundalo, at ang main hall ng kastilyo ay napakadilim at malamig. Madalas itong nangyayari kapag ang mga naglalakihang kumpanya ay nawawala sa tuktok, at ang mga organisasyon na may top-down decision-making model ay makakagalaw lamang kasing bilis ng kanilang leader. Kapag napag-iwanan ng leader, mahihirapan na silang makabangon, at sa ngayon, pinagdadaanan ng mga ogre ang prosesong ito. Inamin ni Orley na ang tanging paraan para muling makabangon ang mga ogre ay ang pagsali sa Demon Army, pero ayaw siyang pakinggan ng kanyang ama. At sa kabila ng lahat ng ito, may sakit pa ang kanyang ama. Ipinagtapat niya na sa mga nakaraang taon, sadyang nagtatago ito ng mga impormasyon, at dahil doon, kinailangan din nilang maghintay bago ang meeting, dahil umaarte itong parang malakas, pero malayo na ito sa kung gaano siya kalakas noon. Kung mamamatay ang ama niya, siguradong magkakagulo sa kaharian nila, at sumagot si Uchimura na naiintindihan niya ito, pero nagkakamali ang babae, dahil hindi niya dapat ibinabahagi ang internal information ng kanyang organisasyon ng ganoon kabilis, lalo na ang isang mahalagang bagay na may sakit ang kanilang leader. Nagkomento siya na ang pananahimik ay isang magandang katangian, at kung siya nga ang anak ng Patriarch, dapat siyang maging mas maingat. Namumula ang babae na nagkomentong nag-abala pa si Uchimura na turuan siya tungkol sa pagkakamali niya, kaya ibig sabihin lang ay mabuti siyang tao. Dagdag pa rito, nagtitiwala siya sa kanyang sariling kakayahan na kumilatis ng tao, at dahil mismo dito kaya nagpapakatotoo siya sa kanya. Nang lumapit siya kay Uchimura at hawakan ang kamay nito, inalok niya itong pakasalan siya at maging patriarch ng mga ogre. Nagulat si Uchimura habang ipinapaliwanag ng babae na gagawin nila ito para mailigtas ang kanyang tribo. Nagkomento siya na ang lahat ng iba pang mga ogre ay nasa ilalim ng impluwensya ng ama niya, pero kung magagawa nitong maging bagong patriarch, sigurado siya na bubuti ang kalagayan ng mga tao niya. Pagkatapos ay pinilit na niya itong pakasalan siya, pero bago pa siya masubo sa alok na ito, sumingit na si Yamandra at sa sobrang inis ay hiningan siya ng oras para makapag-isip tungkol sa bagay na ito. Sa kabilang eksena, bumalik ang dalawa sa kastilyo. Nag-iisip si Uchimura ng paraan para maisama ang mga ogre sa Demon Army nang hindi niya kinakailangang pakasalan ang baliw na babaeng iyon. At minsan pa, nagkaroon ulit siya ng astral journey, at nadala na naman sa maliit na restaurant at bar, pero sa pagkakataong ito kasama na mismo si Yamandra. Doon, nagkomento si Yamandra na sigurado daw mas malakas ang leon kaysa sa iba pang mababangis na hayop, pero giit ng boss niya na mas malakas ang gorilla. Pinagmasdan lang ni Uchimura ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa banggitin ni Yamandra ang salitang pride. Ito ang tawag sa isang grupo ng mga leon, at ang salitang pride at ang konsepto ng grupo ng mga leon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Uchimura, kaya nakaisip siya ng perpektong solusyon. Pagbalik sa tunay na mundo, inayos niya ang kanyang necktie at naghanda na sa negosasyon. Sa labasan ng kastilyo, mabilis na nakipagkita sa kanya si Yamandra, na nagulat nang makitang may naisip na itong paraan para maayos ang sitwasyong ito. Humingi siya ng tawad kay Yamandra dahil napaaga ang gising nito, pero sumagot ang babae na huwag siyang mag-alala at kailangan na nilang umalis agad para makipagkita sa mga ogre. Gayunpaman, nagkomento si Uchimura na kailangan muna nilang pumunta sa ibang lugar. Kung magiging maayos ang lahat, ang Patriarch mismo ang gugustuhin na simulan ang negosasyon. Isang linggo ang lumipas, nakipagkita ang mga kabataan kay Ugri, at binanggit nilang narinig nilang gusto niya silang makita agad. Sa sobrang inis, humingi siya ng paliwanag kung bakit ang lahat ng tribo sa paligid ng mga ogre ay sumali na sa Demon Army. Dito ipinakita na bago ito mangyari, ipinaliwanag ni Uchimura na dapat muna nilang kumbinsihin ang iba pang mga tribo sa paligid ng mga ogre.
Narinig niyang may problema rin ng ibang mga tribo dahil dati ay kinukuha nila ang kanilang pagkain mula sa mga ogre, pero dahil sa krisis sa ekonomiya, dumaranas din sila ng matinding hirap. Noong una ay nagduda si Yamandre kung gagana ang plano, pero nang makitang si Ugri pa talaga ang nagkusa na ipatawag sila doon, hindi na siya pwedeng magduda sa kakayahan ni Uchimura. Talagang napakagaling ng lalaking ito. Naalala niya na ginamit niya rin ang estratehiyang ito sa dati niyang mundo noong gusto niyang makipagnegosasyon sa isang malaking kumpanya at palagi siyang nire-reject nito. Pupunta siya sa mga maliliit na kumpanya at ibebenta ang produkto niya sa kanilang lahat. Dahil dito, nang makita ng malaking kumpanya na may mga produkto ang mga maliliit na kumpanya na wala sila, nainis sila at nagsimulang bilhin ang mga produkto kahit ayaw nila, dahil sa ganitong paraan ay hindi sila mapag-iiwanan ng mga lumang produkto. At ngayon, dahil sumali sa Demon Army ang mga kalapit na demi-human tribes, magsisimulang mag-alala ang pride ng Ogre Patriarch, na ibig sabihin ay gumana na ang unang bahagi ng kanyang plano. Habang mukhang malungkot, nagkomento si Uchimura kay Ugri na ang ibang mga tribo ay may mga problema sa buhay nila, at ang pagsali sa Demon Army ay nagbigay daan para mas maging maayos ang kanilang pamumuhay. Gayunpaman, inis na sumagot si Ugri na hindi niya problema iyon dahil ang lupain na iyon ay pag-aari ng mga ogre, at ito ang naging dahilan para tuluyan siyang mahulog sa patibong ni Uchimura, dahil ang pagkawala ng suporta ng mga tribo ang unang hakbang para mapilitan itong sumuko sa negosasyon. Nagkomento si Uchimura na hindi niya naipaliwanag kung bakit may opisyal silang kinatawan mula sa mga ogre noong bumisita siya sa ibang tribo. Sa sandaling iyon, pumasok sa hall ang anak na babae ng Patriarch, sa tulong ng makapangyarihang anak ng Patriarch at ng kanyang mga koneksyon, naging maganda ang takbo ng lahat. Sinabi niya sa kanyang ama na dapat unahin ang kapakanan at mga pangangailangan ng mga demi-humans, at ang tanging solusyon sa buong problemang ito ay ang humingi ng tulong mula sa Demon Army. Sinubukan niya itong patahimikin, pero hindi pumayag ang babae dahil nagbabago na ang panahon, at ang mga araw niya bilang si Ugri na walang talo ay tapos na. Ngayon ay kailangan nilang makipagtulungan sa ibang mga tribo, at dito na sumingit si Uchimura para magtanong kung handa ba itong pag-isipan ng isang alyansa imbes na tuluyang sumailalim sa kanila. Pwede silang maging magkakampi para magtulungan ng pantay ang kalagayan. Napag-isip-isip ni Uchimura na kahit napapanatili ng mga tribong sumasali sa Demon Army ang kanilang kalayaan, hindi ito gaanong nalalayo sa isang alyansa. Gayunpaman, para sa ma-pride na Patriarch, ang pagkakaiba sa pangalan ay napakalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot ang ogre na dapat silang bigyan ng oras para pag-isipan ito. At pagkatapos ng kanilang tagumpay, umalis na ang mga kabataan. Habang nagpapasalamat si Orley sa kanyang ama, naisip ng ama kung paano nalang kinuha ng kanyang batang anak na babae ang kontrol sa negosasyon. Dahil naiintindihan niyang nagbago na talaga ang panahon, pagkaraan ng ilang araw, ipinaalam ni Yamandre kay Uchimura na natanggap na nila ang kumpirmasyon mula sa ogre tungkol sa pagbuo ng alyansa. Bagaman sa ngayon ay umaapaw ang trabaho niya dahil inutusan siya ng Demon King na pumili ng kanyang personal assistant, at wala siyang ideya kung sino ang pipiliin niya. Sumagot si Yamandre na dapat sundin niya ang kutob niya. Pero sa totoo lang, naiisip ni Uchimura na napakaganda sana kung mapipili niya itong maging partner niya sa trabaho. Habang namumula, sumagot ang babae na halos hindi pa nila kilala ang isa't isa at masyadong mabilis ang mga pangyayari. Pero sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at nang buksan nila ito, nakita nila si Orley, ang anak ng ogre. Binanggit niya na ipinadala siya bilang isang opisyal na kinatawan ng ogre tribe, at nagpasalamat kay Uchimura sa lahat ng tulong nito, dahil sa kanya, nakabawi ang kanilang tribo. Sinabi niyang kung may gusto itong ipagawa sa kanya, sabihin niya lang. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Uchimura na nangangailangan siya ng support personnel. Sa madaling salita, tinanong niya kung gusto nitong magtrabaho kasama niya. Dahilan ito para magalit ng matindi si Yamandre, pero may pagkakataon na siya kanina. Agad pagkatapos pumayag ni Orley, tinanggap siya ni Uchimura at sinabi kay Yamandre na matutuwa rin siya kung ipagpapatuloy nito ang pagtatrabaho kasama niya. Pero inis na sinabi ng babae na magkaribal sila at hindi niya partner. Ang pinakamahalaga sa lahat, lumaki ang bilang ng hukbo ng Demon King pagkatapos ng matagumpay na negosasyong ito. Kahit pa ganun, hindi maiiwasan na ang mga malalaking pabuya ay may kaakibat na malaking panganib. Sabi nga nila, kalakip ng malaking kapangyarihan ng malaking responsibilidad, at kailangan niyang maging handa ng mabuti para sa mga darating pa. Makalipas ang ilang panahon, nag-aayos si Uchimura ng isang grupo ng mga tao nang bigla siyang maabala ni Orley, ang bago niyang assistant, na nagsabing naging matagumpay ang negosasyon sa Wayman tribe, at labis itong nagulat sa kung paano niya napapamahalaan ang lahat.
Ipinaalam din niya rito na narinig niyang dahil nagtagumpay ito sa paggawa ng alyansa sa pagitan ng Demon Army at ng mga ogre, may plano silang bigyan ito ng award ceremony bilang pabuya. Bago umalis, pinaalalahanan niya itong ibibigay niya ang buong detalye sa tanghalian. Samantala, pakiramdam ni Uchimura ay wala siyang emosyon dahil hindi pa siya nakakatanggap ng papuri noon. Sa pagkakataong iyon, lumitaw si Yamandra na nagdala ng pagkain para sabayan siyang kumain, pero mas mukha itong isang mangkok ng tubig. Sinabi niyang medyo kakaiba ang itsura nito, at ipinaliwanag ni Yamandra na dahil hinaluan niya iyon ng maraming tubig para dumami ang serving. Sa madaling salita, nagdagdag siya ng napakaraming tubig, kaya naging parang malabnaw na sabaw ito. Habang kinakain niya ang malabnaw niyang sabaw na may maliliit na butil, naisip niya na dahil kay Orley, mas marami pa siyang matututunan tungkol sa mundong ito. Ang butil na kinakain niya mismo sa sandaling iyon ang pangunahing pagkain sa Demon Army. Bagaman minsan ay hinihiling niya na sana'y makakain siya kahit konting karne man lang. Pagkarinig sa kanya, hindi na nag-aksaya ng oras si Yamandra at nag-alok na mangaso. Kahit nakutob ko na baka hindi maganda ang kalabasan nito. Hindi nagtagal, naglalakad na sila sa loob ng gubat. Ipinaliwanag ni Yamandra na nakatanggap ang Demon Army ng request para puksain ang isang magical beast sa lugar na iyon na nagdudulot ng gulo sa mga demi-human na nakatira doon. 5 orc na ang nakin. Nagpanik si Uchimura, at sa halip na pakalmayin siya, sinabi ni Yamandra na palaging kinakain ng mas malakas ang pinakamahina, at binanggit na normal na dapat ay gumagawa ng paraan ang mga orc na talunin ang mga magical beast ng mag-isa. Pero dahil sobrang lakas ng halimaw na ito, kailangan nila ng tulong. Naisip ni Uchimura na kung isa sa alang-alang kahit ang grain porridge na kailangan pang haluan ng tubig, hindi masyadong sagana ang supply ng pagkain sa lugar na iyon. At kung idaragdag pa rito ang mga sakunang dulot ng mga magical beast, ang lugar na iyon ay may mas marami pang problema kaysa sa inaakala niya noong una. Pero habang malalim ang iniisip niya, ginulat siya ni Yamandra sa pamamagitan ng pagsigaw dahil sa tuwa ng makakita ng mushrooms, at sinabing itinuturing na mahalagang sangkap ang mga mushroom sa rehiyong iyon. Kung nandito ang mga mushroom na ito, ang tanging gagawin na lang niya ay maghintay hanggang sa kusang lumapit ang magical boar. Hindi nagtagal ay lumitaw na ang baboy ramo, at sinabihan ni Yamandra si Uchimura na dahan-daang umatras. Kahit na nagpapanik na ang kawawang lalaki, tumalon si Yamandra para umatake, kung saan naiwan si Uchimura na nakasubsob ang ulo sa lupa pagkatapos masipa. Wala namang pag-aalinlangang sumuko ang baboy ramo at nagsimulang atakihin si Yamandra ng mga bolang buhangin habang nananatiling nakatago si Uchimura. Naisip niyang nasa ibang level ang labanang iyon, at nagkomentong halimaw din itong si Yamandra dahil nilalabanan nito ang napakalaking baboy ramo na parang wala lang. Pero napansin niyang may kulang pa rin. Kung atake lang, ayos na sana, pero ang layunin niya ay mangaso, at napansin niyang kulang ang babae ng nakakamatay na puwersa. Naalala niya na gumagamit ang mga mababangis na hayop ng kanilang mga ngipin, pangil, at kuko para sugatan ang kanilang mga kaaway, pero medyo marupok ang mga ito. Dahil dito, humanap ang mga mahihinang tao ng kapalit na gagamitin tulad ng mga espada, sibat, pana, palaso, at marami pang iba. Gusto ng mga tao na magkaroon ng eksaktong nakakamatay na puwersa na wala sila, at alam ito ni Yamandra. Kaya napatanong siya kung bakit hindi ito nagdala ng armas. Pero sa pagkakataong iyon, sumeryoso si Yamandra at binalutan ng magical armor ang kanyang braso. Nagsimula siyang magreklamo dahil matagal makarecover ang magic na ito, kaya ayaw niya itong gamitin. Pero pinilit siya ng buwisit na baboy na iyon na gawin ito. Sugod agad ang baboy ramo papunta sa kanya, pero madali niya itong nahawakan sa sungay para hindi masira ang karne nito. Inangat niya ito na parang magaan lang at pinaikot, kaya nabali ang spinal column nito. Nagulat si Uchimura nang makita kung gaano kalakas si Yamandra. Habang sinasabi nitong tamang oras na para kumain, kahit pagkatapos masaksihan iyon ay nawalan na ng gana si Uchimura. Ilang sandali lang, nagpasalamat ang mga orc kay Yamandra, na handang ibahagi ang karne sa lahat. Bagaman nagtaka si Uchimura kung bakit kakain ng isa pang baboy ang mga taong baboy. Isa itong uri ng cannibalism. Inabot ng isa sa kanila ang isang pirasong hita ng baboy kay Yamandra, at nagulat si Uchimura dahil akala niya marunong itong magluto. Sinabi sa kanya ni Yamandra na dahil isa siya sa 4 na great generals, magaling siya sa lahat ng bagay, kaya umasa si Uchimura na sa wakas ay makakakain na siya ng maayos. Sinabi ni Yamandra na magluluto siya ng inihaw na karne, at inimagine lang ni Uchimura ang masarap na pagkain na ito. Pero sa kasamaang palad, ang totoo ay malayo sa inaakala niya. Literal na inihagis lang ng baliw na babaeng ito ang hita ng baboy sa apoy, at tapos na.
Nagrereklamo na si Uchimura, pero sinabihan siya ni Yamandra na kagatin na lang iyon imbes na lutuin. Pagkatikim niya, nagkomento si Uchimura na ito ang pinakamasamang pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Hindi man lang ito matatawag na pagkain. Sumagot si Yamandra na napakabastos niya, at kahit sumagot si Uchimura na ang pagpilit sa kanyang kainin ang bagay na iyon ang totoong bastos, naisip niyang dumaranas siya ng malalang cultural shock. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang oven, at ipinaliwanag ni Yamandra na ang asin sa mundong ito ay isang napakabihirang sangkap. Dahil dito, tinanong ni Uchimura kung pwede bang siya na lang ang maghanda ng karne at humingi siya ng ilang mushrooms at asin. Makalipas ang ilang sandali ng pagluluto, ipinaalam niya sa lahat na oras na para kumain. Nang matikman ito ni Yamandra, pakiramdam niya ay nasa isang food-themed anime siya, at nagkomento naman ng iba pang mga orc na ito ay isang tunay na salo-salo ng mga Diyos. Ipinaliwanag niya ang tamang proseso ng pagluluto at nag-alok na tuturuan niya sila ng mas detalyado kung gusto nila. Tinanong ni Yamandra kung ang pagtuturo sa kanila ng pagluluto ay hindi ba magpapababa ng katayuan niya bilang isa sa 4 great generals, at sinabi niya sa babae na nagkakamali siya dahil sa pagmamasid pa lang ng nakasanayang pagkain ng isang lahi, malalaman mo na ang pag-unlad ng isang sibilisasyon. Kahit sino ay makakaisip ng sarili nilang paraan ng pagluluto kung palagi silang kumakain ng karne. Kung makakapag-eksperimento ng paulit-ulit ang mga tao gamit ang masaganang supply ng resources, sa kalaunan ay makakaipon sila ng sapat na kaalaman. Inamin ng babae na ang bansang ito ay sobrang tuyot, at kung ikukumpara sa mga malalaking karatig na bansa, ito ay napakahina. Pero dahil mismo dito, kaya kailangan nilang gumawa ng mga pagbabago. Sinabi ito ni Uchimura, at inamin ng babae na nakapagbigay ito ng mas malalim na pananaw gamit ang isang pagkain lang. Pagkatapos noon, oras na para bumalik. Bagaman takot si Uchimura dahil gabi na, nagpalabas ang babae ng isang maliit na araw at sinabing dahil dito, hindi lalapit sa kanila ang mga hayop na takot sa liwanag. Ipinaliwanag niya na isa itong magic, at mga demonyo lang ang nakakagamit nito. Naintindihan ni Uchimura na ito pala ang dahilan kaya kailangang mag-ensayo araw-araw ang mga demi-human sa grupo ni Momo. Tinanong niya kung demonyo rin ba si Sylphie, at sumagot si Yamandra na sa totoo lang ay hindi niya alam, pero kung huhulaan niya, malamang demonyo nga siya. Gayunpaman, hindi siya kailanman nagpapakita ng personal kapag nagpupulong ang 4 na General Knights. Habang naglalakad sila, tinanong ni Uchimura kung hindi ba medyo nakakaabala ang paggamit ng magic sa ganoong paraan, dahil halimbawa, nung lumaban siya sa baboy ramo, nagkaproblema siya noong una dahil kulang siya sa kagamitan. Kaya naman, kinailangan niyang gamitin ang magic niya para palakasin ang katawan niya. Sa kabilang banda, mas magiging mabilis at maayos sana kung mula pa lang sa simula ay may dala na siyang armas. Ganon din pagdating sa pagkain. Mas madali at mas makakatulong kung gagamit ng oven para hindi masunog ang karne. Bukod pa rito, nagkomento siya na kung nagsuot ito ng mga damit na mas may proteksyon imbes na mananipis na damit, mas magiging maayos at mas epektibo ito, at iminungkahing dapat niyang pag-isipan ang paggamit ng mga mas epektibong pamalit. Inirekomenda niyang huwag maging masyadong obsessed sa magic. Kahit hindi ito nagustuhan ni Yamandra, nagkomento siyang baka tama nga ito, pero medyo nakaka-offend ang mga sinabi niya. At dahil sa inis, sinabi niya na maglalakad siyang mag-isa, habang si Uchimura ay kinabukasan na lang aalis at ipag-i-escort siya ng mga orc. Pero bago siya umalis, binanggit niyang nagsisimula na sana siyang magtiwala rito. Pero nakakalungkot na nananatili lang siyang isang tao mula sa ibang mundo. Ang pagtutok niya sa kahusayan ay hindi nagugustuhan ng mga demonyo. At si Uchimura, na namamatay na sa takot, ay nag-isip kung dapat ba siyang humingi ng tawad rito, pero nagdesisyon siyang mas mabuting manatili na lang kasama ang mga orc dahil kung sakaling lumabas ang halimaw, siguradong katapusan na niya. Kalaunan, nang humarap siya sa Demon Lord, binati siya nito dahil matagumpay nilang napatumba ang magical beast. Bagaman nagkomento siya na narinig niyang gabing-gabi na nang bumalik si Yamandra habang siya naman ay madaling araw palang bumalik kasama ang escort na mga orc. Tinanong niya kung may nangyari ba, at umiiyak na sinabi ni Uchimura na hindi siya karapat-dapat na maging isa sa 4 na Great Generals. Pero iminungkahi ng Demon Lord na huwag siyang magpadalos-dalos at inutusan siyang ayusin ang hindi nila pagkakaunawaan, dahil hindi lang ito isang simpleng problema nila sa isa't isa, kundi makakatulong din ito para mas maintindihan niya ang mundong ito. Sa kabilang eksena, makikita natin si Uchimura na iniisip kung ano ba kasing ginawa niya para mainis ang demonyo. Naisip niya na ang una niyang impresyon pagdating sa mundong iyon ay mas matalino ang mga demonyo, habang mas mabangis naman ang mga demi-human. Pero sa mundong iyon, ito ay kabaligtaran. Napansin niya na ang mga demonyo sa mundong iyon ay nagsusuot ng mas maiikling damit at parang mas mabangis tingnan.
Sumasalamin sa kasuotan ng panahon, kultura, at maging ang relihiyon, o pati na rin ang pag-iisip. Naalala niya ang komento ni Yamandra na tanging mga demonyo lang ang nakakagamit ng magic, at sinabi niya ito ng buong pagmamalaki, kaya naisip niya na walang ibang lahi na hindi demonyo ang may kakayahang gumamit ng magic. Sa sandaling iyon, kumuha siya ng isang libro mula sa bag niya at na-realize niya na itinuturing ng mga demonyo na isang malaking karangalan ang pagkakaroon ng maskulado at matikas na katawan. Dahil para tumaas ang kanilang magic power at makagamit ng mga spell, ang pag-eensayo sa kanilang katawan ang naging susi. Dahil dito, nagsusuot ng ganoong mga damit na halos makita na ang katawan ng mga demonyo para maipagmalaki ang kanilang magic power. Kaya naman napagtanto niya na ang sabihan si Yamandra na mas maganda ang mga damit na may proteksyon kaysa sa mga mananipis na damit ay direktang pang-iinsulto sa kanya. Nagpapanik niyang naintindihan na isa palang pagkakaiba sa kultura iyon. Nagpasalamat siya sa Demon Lord dahil inutusan siya nitong makipag-ayos sa kanya. Bagaman napapaisip siya kung paano siya makikipag-ayos kay Yamandra. Sa kabilang banda, pagsapit ng takip silim, nagsisibak ng kahoy ang ogre na si Orley. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding gulat at takot nang makita si Yamandra na naglalabas ng masamang aura. Nang makita siya ni Yamandra, tumakbo itong umiiyak papunta sa kanya. Habang umiiyak siya, nagtatanong siya kung bakit siya kinamumuhian ni Uchimura at nagkomentong hindi man lang pinuri ni Uchimura ang katawan niya. Sa kabilang eksena, habang nasa loob sila ng isang kwarto, ipinaliwanag niya na marahil ay hindi nakikita ni Uchimura bilang isang magandang bagay ang pagpapakita ng katawan dahil naintindihan niya noong nagkatrabaho sila ni Uchimura na ang mga pinaniniwalaan nito ay ibang-iba sa kanila. Pagkatapos ay tinanong ni Yamandra kung ano na lang ang tingin ni Uchimura sa kanya. Nagkomento si Orley na baka iniisip niyang isa siyang manyak. Nagreklamo ang babae dahil tinakpan naman niya ang mga maseselang bahagi ng kanyang katawan, bagaman kahit si Orley mismo ay hindi maintindihan ang batayan ng kahihiyan ng mga demonyo. Hinampas ni Yamandra ang sarili niyang ulo nang maintindihang na misinterpret siya, at pinigilan siya ng ogre dahil baka masira niya ang sahig. Tinanong ng kawawang si Yamandra kung anong dapat niyang gawin ngayon. Sumagot si Orley na noong unang araw niya bilang tauhan ni Uchimura, nagkomento ito na dahil magiging magkatrabaho sila, umaasa itong isa siyang adventurer at hindi siya magpapaka-obsessed sa mga maliliit at walang kwentang bagay. Inaasahan niyang gagawin nito kung anong gusto niya at huwag mag-atubiling makipag-usap sa kanya. At kung may maging problema man, hindi siya dapat mag-alala dahil susuportahan siya nito para sabay nilang mahanap ang solusyon. Kaya naman inirerekomenda niya kay Yamandra na hindi ito dapat mag-alala dahil hindi masamang tao si Uchimura. Dapat siyang magtiwala rito. Samantala, ang kawawang si Uchimura ay nasa paborito niyang mental restaurant, at pagkatapos kumain ng lutong bahay na ulam ng restaurant, napansin niyang mukhang masaya ang attendant, kaya nakaisip siya ng solusyon. Agad pagbalik niya sa realidad, tumakbo siya palabas para hanapin si Yamandra. Habang hinahanap din naman siya ni Yamandra. Nang magkita sila, sabay silang tumakbo palapit sa isa't isa, kung saan inamin ni Uchimura na sa totoo lang, talagang maskulado ang katawan ni Yamandra. Sumagot ang babae na hindi siya isang baliw na manyak. Gusto lang niyang aminin nito na napakaganda ng kanyang katawan. Pero matapos nilang mag-amin sa isa't isa, pareho silang nakaramdam ng matinding hiya. Nauwi sa paghingi ng tawad si Uchimura dahil ang totoo ay hindi pa niya talaga lubos na kilala ang babae. Nang makitang nag-abala pa si Uchimura na maghanap ng impormasyon tungkol sa mga demonyo, namula siya ng husto at nagkomentong seryoso talaga itong tao. At humingi rin siya ng tawad dahil pilit niyang isiniksik dito ang sarili niyang mga ideya. At dahil doon, naiwan niya tuloy itong mag-isa at nagpadala sa emosyon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay pareho nilang na-realize ang mga naging pagkakamali nila at ngayon ay mas naiintindihan na nila ang isa't isa. Sa ganitong paraan, pwede silang maging mahusay na magkasama. Maling inintindi ito ng namumulang si Yamandra, na iniisip na ang salitang magkasama ay isang pasimpleng pag-amin ng pag-ibig, samantalang ang iniisip lang ni Uchimura ay pwede na siyang magtrabaho ng maayos kasama ito. Agad pagkatapos nito, ginanap ng Demon King ang award ceremony kung saan dumalo ang mga leader ng iba pang mga tribo. Sinabi niya kay Uchimura na nakapagbigay ito ng kahangahangang resulta sa napakaikling panahon lang, at bilang pabuya, gusto niya itong bigyan ng Magic Stone. Nagpasalamat si Uchimura, at inaming isang malaking karangalan iyon, pero kung siya lang mag-isa ay hindi niya maabot ang lahat ng resulta na iyon. Kaya naman lumapit siya kay Yamandra para ipakilala ito, dahil pag-aari rin ng babae ang batong iyon. Habang namumula, tinanong niya kung tanga ba ito, habang nagkomento naman si Orley na baka walang kaalam-alam si Uchimura na ang pagbibigay ng Magic Stone na iyon sa opposite sex ay katumbas na rin ng alok ng kasal.
Tinanong ng hiyang-hiyang si Yamander kung bakit hindi man lang siya pumili ng mas magandang lugar at ginawa iyon ng mas romantiko. Pero napatanong si Uchimura kung anong kahalagahan yun, dahil gusto niya lang namang ibahagi ang kanyang nakamit. Pero sa sandaling iyon, napagtanto nating pinapanood pala sila ng isang taong nagngangalang Belinda. Hindi nagtagal, humarap muli si Uchimura sa Demon King, kung saan napapaisip siya kung may nagawa ba siyang mali, dahil nararamdaman niyang masyadong mabigat ang paligid. Nang magsasalita na ang Demon King, mabilis siyang humingi ng tawad at minaliit ang kanyang sarili, at sinabing hindi siya karapat-dapat na maging isa sa 4 na generals. Tinanong siya ng Demon King kung ano bang ginagawa niya, habang patuloy naman sa paghingi ng second chance ang desperadong si Uchimura. Nagkomento ang Demon King na ang problema sa kanya ay masyado siyang mababa ang tingin sa sarili, dahil sa ganda ng trabahong ipinakita niya, nararapat lang siyang mabigyan ng pabuya. Pagkatapos ay hiningi ng hari ang opinyon niya tungkol sa relasyon sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-human. Nagkomento si Uchimura na ang pinakamalaking pagkakaiba, bukod sa pisikal na itsura, ay ang kakayahan ng mga demonyong gumamit ng magic, habang ang mga demi-human ay hindi, at dahil dito ay pakiramdam nila medyo na isasantabi sila. Sumagot ang Demon King na tama siya, dahil ilang lahi lang talaga ang nakakagamit ng magic. Sinabi ng Demon King na ang inaasahan niya rito ay ang makaisip ng paraan para magamit ng lahat ang magic, na para bang posible ang ganoong bagay. Nagkomento ang Demon King na kung nagagamit din ng mga demi-human ang magic, hindi nila mararamdaman na mas mababa sila kaysa sa mga demonyo, at ang problema lang, walang ideya si Uchimura kung paano niya gagawin iyon. Hindi man lang niya alam kung paano gumagana ang magic, kaya ang hinihingi ng Demon King sa kanya dito ay halos imposibleng mangyari, pero may naisip na paraan ang Demon King. At ipinaliwanag niyang dahil dito kaya niya binigyan si Uchimura ng Magic Stone, at ibinigay niya ito na hindi pa tapyas o nasa orihinal na anyo nito, para ito mismo ang magdesisyon kung paano gagamitin. Bukod pa rito, sinabi niya na itatalaga niya ang isang eksperto sa magical investigation para tulungan ito. Ito ay walang iba kundi ang Divine Conjurer ng Storm na si Sylphie. Nakipagkasundo na siya rito, bagaman inirerekomenda niya kay Uchimura na mag-ingat, dahil medyo problematikong tao talaga ang babaeng iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis siya sa opisina ng Demon King habang pinapanood ng manyak ng bagyo. Nagsimula na siyang magpantasya tungkol sa Magic Stone na iyon na ibinigay sa kanya ni Uchimura. At sa kabilang banda, pinagmasdan ni Uchimura ang bato, habang iniisip na isa itong condensed crystallization ng magic power ng mga demonyo, na pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan. Pagdating niya sa opisina, sinabihan siya ni Orley na magpahinga muna dahil ilang oras na itong nagtatrabaho ng tuloy-tuloy, pero sinabi ni Uchimura na ayos lang siya at nagtanong kung pwedeng gamitin ng mga demi-human ang mga magic stone na iyon para makakuha ng parehong magic power na meron ang mga demonyo. Inamin ni Orley na pwede naman, pero kailangang mayroon kang napakataas na level ng skill para magamit iyon, dahil ang pagkakaroon lang ng magic power ay hindi sapat. Naintindihan ni Uchimura na ang pinakaunang layunin ay ang makakuha ng mga kailangang skills. Kaya naman nagdesisyon siyang pumunta kay Sylphie para tanungin ito. Pagkatok niya sa pinto, muli siyang sinalubong ni Belinda. Ipinaalam ni Uchimura sa kanya ang sitwasyon, pero sumagot siyang wala doon ang kanyang amo na si Sylphie. Pero wala namang balak si Uchimura na tanggapin ang sagot na hindi. Makulit ang lalaki, at bago pa man niya may sarado ang pinto, inihayag niyang siya na lang ang kakausapin nito dahil siya naman ang assistant ni Sylphie. Habang nag-uusap sila, nandoon lang si Yamander sa malapit na nagmamasid, punong-puno ng selos dahil naiisip niyang nilalandi ng kanyang lalaking si Uchimura ang babae. Pagpasok sa kwarto, kinumpronta niya ito at direktang tinanong kung siya ba talaga si Sylphie. Sinubukan niya pang tanggihan iyon, pero sumagot si Uchimura na mayroon siyang 3 dahilan para isipin iyon. Una, dahil walang record ng pangalan ng isang assistant. Pangalawa, ang kanyang salamin, dahil mahilig magpakitang gilas ang mga demonyo ng kanilang pisikal na lakas, kaya medyo nakakapanibago ang paggamit ng mga accessories. Ang pangatlo at pinakamahalagang dahilan na nagdadala ng pinakamabigat na ebidensya ay ang sinabi ng Demon King na malamang na magpapanggap si Sylphie bilang ibang tao. Napangiti na lang ang babae at inaming oo, isa nga siya sa mga 4 great generals. Tinanong siya ni Uchimura kung bakit siya nagpapanggap na tao-tauhan at itinatago kung sino talaga siya. Sinabi niya rito na kapag ipinakita niya ang totoong kakayahan niya, kailangan niyang saluhin ang sobrang daming trabaho, at gusto niya lang takasan iyon. Sumagot si Uchimura na humihingi siya ng tawad, pero sa pagkakataong ito, pumunta siya para makipag-usap tungkol sa trabaho. Gusto niyang malaman tungkol sa mga magical objects, pero mabilis na tumanggi si Sylphie. Wala siyang pakialam kahit utos pa ito ng Demon King.
Inamin niya na may ginawa na siya noon na matagal na, at halos katulad din ito. Kaya bakit niya kailangang gawin ulit ito? Labis na nagulat si Uchimura nang marinig siya. Dahil gusto siyang bigyan ng pabuya ni Sylphie dahil natuklasan nito kung sino talaga siya, ipinakita niya rito ang isang kakaibang magic crystal, at ipinaliwanag na ang basehan ng mineral na ito ay nagpapadali sa pagdaloy ng magic power, at ang mga nakabaong bato ay mga magic stones. Gamit ito, maraming iba't ibang uri ng magic ang pwedeng gawin. Nagulat si Uchimura, at pagkatapos ay pinakiusapan niya itong mamahala sa mass production ng mga ito. Bagaman sumagot siya na ang paggawa ng isa lang nito ay nagkakahalaga na ng 10 million gold. Kung tutuusin, napakabihira ng mga magic stones, lalo na ang mga high-quality stones na ito. Kaya sinabihan ni Sylphie si Uchimura na siya ang dapat mamahala sa pag-mass produce ng mga ito. Siya ang kailangang maghirap at humanap ng paraan para dito. Naintindihan ni Uchimura na gusto ng leader na ay mass produce nila ito, pero ang problema ay nasa budget. Sinabi ni Sylphie sa kanya na mas gugustuhin pa niyang magpatiwarik kaysa tulungan ito sa mga resources. Pagkarinig dito, nag-isip si Uchimura gamit ang inverse reasoning at tinanong si Sylphie kung ang dahilan kaya nangangailangan ng napakaraming bato ang magic device ay para makagamit ito ng iba't ibang uri ng magic. Sumagot si Sylphie na tama siya. Kaya nagmungkahi si Uchimura na gumawa siya ng isa na nakakagawa lang ng iisang uri ng magic. Sa ganitong paraan, matatanggal nila ang mga karagdagang gastos na iyon, at naintindihan ni Sylphie na kung gagawin nila ito, kakailanganin nila ng mas mababang klase ng magic stones, na pwedeng magpababa ng malaki sa gastos. Ipinakita pagkatapos ni Uchimura ang magic stone na ibinigay sa kanya ng Demon Lord at tinanong kung pwede ba nila itong gamitin para sa test production. Sa sobrang tuwa, tinanggap ni Sylphie ang hamon, at binalaan siya na magtatrabaho sila buong gabi at magiging assistant niya ito. Hinayla niya ito pababa sa basement. Habang si Yamandra naman, na nasa labas ng kwarto, ay sobrang inis na dahil hating gabi na at hindi pa rin lumalabas si Uchimura. Kinaumagahan, mukhang patay na buhay si Uchimura, pero nagbunga ang kanyang sakripisyo dahil nagawa nilang buuin ang magic device na Rosemary. Gamit ito, isang spell lang ang pwede nilang magamit, pero malaki na ang ibababa ng production cost ng produkto dahil dito. Dahil sa pananabik, gusto ng i-test ni Sylphie ang produkto, at sa kasamaang palad, si Uchimura ang magiging test subject. Kahit pinakiusapan niya itong magpahinga muna saglit dahil pagod na ang lalaki, binigyan lang siya ni Sylphie ng 1 oras, at nang subukan niyang umalis, hinarang din siya ni Yamandra, na ibinagsak ang pinto mismo sa mukha ng kawawang lalaki at tinanong kung bakit siya nagpalipas ng buong gabi sa lugar na iyon. Pero nang makita siyang nakatamba sa sahig, nag-alala ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Sylphie suot ang kanyang disguise, at inutusan silang umalis sa lugar na iyon kung patuloy lang silang mag-iingay. Medyo naguguluhan si Yamandra kaya tinanong niya kung anong ginagawa nito doon at kung anong nangyari sa babae. Sinabi ni Sylphie, na nakasuot na ngayon ng kanyang disguise, na kaming dalawa lang ni Uchimura ang nandito sa lugar na ito. Tungkol sa babaeng iyon, wala siyang ideya kung anong nangyari sa kanya. Pero biglang lumitaw si Linlin. Siya ang assistant ni Yamandra at Orley. Nagbabala siya na may emergency at kailangan nilang sumama sa kanya dahil may sumugod na isang grupo ng mga ibon sa ilang nayon. Ito ay mga malalaking ibon na hindi nakakalipad at kilala sa kanilang sobrang pagiging agresibo. Kailangang maghanda agad ng Demon King para palayasin ang mga ibong ito. Sa huli, hinayla na ni Linlin si Yamandra dahil malakas siya at kailangan niyang mamuno sa pagtulong sa 3 nayon, pero nagreklamo siya dahil gusto niyang manatili kasama ang asawa niyang si Uchimura. Samantala, naisip ni Sylphie na perpektong pagkakataon nito para i-test ang bago niyang laruan. Habang ang kawawang si Uchimura ay may napakasamang kutob. Kalaunan, nasa isang malawak na bukid sila kung saan pinakiusapan ni Uchimura ang ilang maliliit na batang beast na umalis dahil maaaring maging napakadelikado ng sitwasyon. Sa kabilang banda, inayos ni Sylphie ang device para sa simpleng fire magic at iniabot ito kay Uchimura. Sa ganitong paraan, may test niya ito, pero sobrang kinakabahan siya at nagsimulang manginig. Takot siyang gamitin ito baka maputulan siya ng braso o mawalan ng sariling buhay. Gayunpaman, ang mga test ang pinakamahalaga at tinuruan siya ni Sylphie kung paano gamitin ng tama ang device. Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Uchimura na gamitin ang magic at sinabi ni Sylphie na matagumpay ang unang yugto ng testing. Ngayon, oras na para i-test ang destructive power nito laban sa mga chocobo na ito mula sa Final Fantasy. Nagsimula nang umatake ng desperado si Uchimura at maayos naman ang lahat hanggang sa masira ang device.
Nagsimula nang makakita si Uchimura ng liwanag sa dulo ng tunnel, pero mabuti na lang at pumagitna si Sylphie. Hindi nagtagal, sinubukan ulit ni Uchimura na maglabas ng apoy, pero pumalpak ito at tinanong siya ni Sylphie kung bakit hindi siya gumagamit ng magic. Ipinakita niya rito na nag-overheat na ang device. Dahil naintindihan nilang hindi sapat ang mga low-quality na magic stones, pareho silang nalungkot sa naging resulta. Dahil pumalpak ang eksperimento, muntik na nilang hindi maitaboy ang mga buwisit na chocobo na iyon. Pagsapit ng gabi, naghanda ng pagkain ng mga demi-human at binigyan si Uchimura ng sabaw. Sobrang saya nila, dahil hindi pangkaraniwan sa kanila ang kumain ng ganitong klaseng putahe. Kalaunan, nakipagkita si Uchimura kay Sylphie at binanggit na akala niya ay malalakas ang lahat ng demi-human, pero napansin niyang ang ilan sa kanila ay medyo mahihina, katulad ng mga nasa paligid. Inalis ni Sylphie ang kanyang helmet at nagkomentong kahit na mahihina at namumuhay sila sa kahirapan, palagi naman silang masaya at napakasigla. Medyo naging nostalgic siya at sinabi kay Uchimura na sadyang bumabalik lang sa kanya ang ilang alaala ng nakaraan ng mga sandaling iyon. Naalala niya na ipinanganak siya sa pamilya ng mga elven merchants, pero hindi siya naging komportable at sa huli ay inabandonan niya ang lahat. Naglalaboy siya ng walang patutunguhan hanggang sa may nag-alok na tulungan siya ng ilang demi-human. Napansin niya na walang sino man doon ang marunong gumamit ng magic. Bukod pa rito, nahihirapan sila laban sa kahirapan. Gusto niya silang tulungan, kaya binigyan niya ng hamon ng sarili niya, na gumawa ng mga magic device. Gayunpaman, dumating sa punto na nakalimutan niya kung ano ba ang orihinal niyang layunin, at nawalan na siya ng direksyon kung para saan ba ang research niya. Sinabi niya kay Uchimura na sa totoo lang, gusto lang tumulong ng mga scientist sa mga taong may problema, kaya kailangan nilang siguruhin na magiging matagumpay ang proyektong ito. Binalaan niya ito na matatagalan pa bago sila atakihin ulit ng mga buwisit na ibong iyon. Kahit papaano, ang konsepto ng kanyang research ay nasa tamang direksyon na. Ang problema lang ay kung paano maabot ang layunin ng hindi ginagamit ang gastadong low-quality magic stone. Sinubukan ni Uchimura na humanap ng solusyon, at nadala na naman siya sa kanyang mental bar. Napansin niya ang isang imahinasyon ni Yamander na kumakain ng bituka na inihanda ng chef para sa kanya. Naisip niya na napakahirap ihanda ng mga laman loob, kahit na mabilis itong mapanes. Noon, direkta na lang nila itong itinatapon, pero ngayon, na-enjoy na nila ang lasa nito at napapakinabangan ang mga beauty benefits dahil sa mataas na collagen content nito. Minsan, ang mga bagay ay mukhang walang kwenta sa paningin, pero sa totoo lang, kailangan lang silang gamitin sa ibang paraan. Dahil sa naisip na ito, nakahanap ng solusyon si Uchimura, at pagbalik sa totoong mundo, tinanong niya si Sylphie kung pwede pa itong gumawa ng halos 10 pang rosemary device, dahil gagamitin niya ang mga ito kinabukasan ng umaga. Sumagot ang babae na kaya niyang gawin iyon gamit ang mga bato na ibinigay niya rito noon, bagaman hindi niya ito pwedeng pagandahin dahil wala siyang sapat na kagamitan sa lugar na iyon. Pero sumagot si Uchimura na hindi niya kailangang mag-alala, kundi gawin niya na lang ito. At pagkatapos ayusin ang kanyang kumot, idineklara niyang reresolbahin niya ang problemang ito. Kinaumagahan, bumalik ang mga buwisit na chocobo sa lugar, pero sa pagkakataong ito, handang-handa na si Uchimura. Makikita natin kung paano niya itinanim ang mga device. Nang malapit nang dumating ang mga ibon, pinaandar niya ang mga ito, kaya ang ingay na ginawa ng pag-andar ng mga ito ay tumakat at nagpal-ayes sa mga ibon. Napansin na niya ito sa nakaraang eksperimento niya, at nang maitaboy na ang mga ibon, nagdiwang sila dahil halos walang nakokonsumong magic stones ang rosemary device. Ibig sabihin, hindi na nila kailangang maglabas ng mga spell para maitaboy ang mga halimaw, kaya mas tatagal ng malaki ang magic stone. Pagkatapos ay nagpasa sila ng detalyadong ulat kay Mao-sama, kung saan ipinakita nila na napatunayan din itong maitaboy ang mga magical boars at mga lobo, at ang pag-distribute lang ng mga device sa iba pang mga nayon ang tanging kailangan para mabawasan ang mga sakunang dulot ng mga halimaw. Binati sila ni Mao-sama sa kanilang malaking tagumpay. Dahil sa pagiging malikhain ni Uchimura at sa husay ni Sylphie sa pag-iimbestiga, nagawa nitong resolbahin ang isang malaking problema. Inutusan niya si Sylphie na simulan na ang mass production ng magic device para maipamigay agad ang mga ito sa mga nayon. Kalaunan, nakipagkita si Uchimura kay Sylphie, at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Gayunpaman, sa totoo lang, sinabi niya na siya dapat ang magpasalamat, dahil sa tulong nito, nakapagpatuloy siya sa research niya, at malaking tulong iyon. Bukod pa rito, tinulungan din siya nitong maalala ang totoong layunin ng kanyang trabaho, kaya sinabi niya rito na lubos siyang nagpapasalamat. At kung kailangan niya ng kahit ano, sabihin niya lang daw, dahil tutulungan siya nito kung may oras siya.
Bago umalis, inihagis niya rito ang isang combat magic device. Karga ito ng fire magic, at umaasa siyang magagamit niya iyon ng maayos. Nagpasalamat si Uchimura, at pagbalik sa kanyang opisina, tinamba siya ni Yamandra hanggang sa mawalan ng malay. Nagrereklamo ang babae dahil hindi sinabi sa kanya ni Uchimura na nag-iimbestiga pala ito kasama si Sylphie, at dahil dito ay nagmukha siyang tanga kakaisip na may milagrong ginagawa ang dalawa. Pero pagkatapos makita muli ang magic stone na ibinigay sa kanya ni Uchimura, naramdaman niya na imposibleng magkagusto ito sa ibang babae. Kahit pa ganun, nang makita ang kawawang si Uchimura na walang malay sa sahig, walang hiya siyang nagtanong kung anong nangyari dito kahit siya mismo ang may gawa noon sa kanya. Kalaunan, nakita natin si Uchimura sa sikat na mental bar na palagi niyang pinupuntahan. Pinagmamasdan niya kung paano naging isang tunay na espesyalista sa counter service si Anemo. Mala-propesyonal niyang pinapatakbo ang stock market habang patuloy naman siyang ginugulo ni Yamandra tulad ng nakasanayan. Sa sandaling iyon, naisip niya na maraming dapat baguhin sa work attitude niya dahil hanggang ngayon, ang ginagawa niya lang ay sundin ang mga utos ni Mao Sama. Pero kung gusto niyang maging mas malakas ang Demon Army sa hinaharap, kailangan niyang matutunang tukuyin ang mga problema ng mag-isa at resolbahin ito ng isa-isa. Kaya pakiramdam niya ay oras na para kumilos. Sa kabilang eksena, isinama niya si Yamandra para mag-imbestiga sa palengke. At pagkakita sa mga suot nito, nagkomento siyang napakaganda nito. Hiyang-hiya ang babae pero naalala niya na sinabi niya kay Orley tungkol sa aya ni Uchimura dahil akala niya ay isa itong romantic date. Plano sana niyang magsuot ng kakaibang damit na nagpapakita ng maraming balat pero base sa rekomendasyon ng orc, mas pinili niyang gumamit ng ibang damit dahil tao si Uchimura. Kaya kung makikita siya nitong suot ang plano sana niyang suotin, siguradong tatakbo iyon palayo sa sobrang hiya. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpasalamat si Uchimura sa pagsama nito dahil sa tulong niya, siguradong magiging maayos ang investigasyon nila ngayong araw, kaya tuloy na disappoint ang kawawang si Yamandra nang marinig na para sa trabaho lang pala ang lahat ng ito. Trabaho lang ang iniisip ng lalaki, at dahil sa inis, tinanong niya kung para saan ba ang investigasyong ito. Ipinaliwanag ni Uchimura na nandun sila para mangalap ng impormasyon. Iyon ay para pakinggan ang mga opinyon ng mga lokal at makita ng mismong mga mata nila ang sitwasyon, dahil naisip niya na makakapagbigay ito ng inspirasyon para mas mapabilis ang paglago ng hukbo ni Mao Sama. Puro disappointment lang ang naramdaman ni Yamandra, at sa sandaling iyon, nagulat ang isa sa mga negosyante nang makita si Uchimura, dahil hindi pa nila siya nakikita sa personal noon, at medyo sikat na tao siya, kahit hindi pa man nila siya nakikita. Nagulat si Uchimura nang ma-realize na bilang mga negosyante, kailangan nilang maging updated palagi sa pinakabagong impormasyon at mga uso, kaya nakabuo siya ng isang ideya sa isip niya, dahil kung lalapitan niya sila, marami siyang makukuhang impormasyon. Nagdesisyon ng tindero na ipakita sa kanya ang mga pinakamagandang produkto nila, kaya nagulat si Uchimura nang makitang gawa sa purong ginto ang lahat ng kagamitan. Nagpakita ang tindero ng ilang couples cups, at nagdesisyon si Uchimura na bilhin ang mga ito, kaya nagulat si Yamandra. Nagsimula ulit siyang magpantasya, dahil naisip niya na binili iyon ni Uchimura para magamit nilang dalawa kapag nag-toast sila. Pero nakakalungkot man, mabilis siyang ibinagsak sa realidad, dahil inanunsyo ni Uchimura na mayroon na silang mga sample na produkto. Kaya pwede na nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, at nagpatuloy nga sila sa pangangalap ng impormasyon mula sa lahat ng posibleng negosyo. Hindi nagtagal, habang nagpapahinga sila, nagkomento si Uchimura na oras na para isummarize ang lahat ng nalaman niya sa investigasyon hanggang ngayon. Naging matagumpay ang merger sa mga ogre at mga minotaur, kaya napakarami ng tindahan ngayon kumpara noon, at nagbebenta na sila ng mga produktong ngayon lang nakita. Ang isang detalye dito ay mayroon ding negatibong epekto ang patakarang ito, ang problema sa pagkain, dahil habang mabilis na lumalaki ang populasyon, mas lalong humihirap ang pagkakaroon ng sapat na pagkain para sa lahat. Halimbawa, sobrang nagtaas ang presyo ng gimel, at sa isang pagkakataon, naghanap ng gimel si Yamandra pero napakamahal nito. Kaya pinilit niya ang kawawang tindero na ibaba ang presyo nito. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na kung gagawin niya iyon, wala siyang kikitain, at magiging dahilan ito para magsara ang tindahan niya. Nagkomento si Uchimura na malamang may problema sa presyo ng mga wholesaler. Sila ang responsable sa pagbili ng lahat ng gimel mula sa bukid. Sa madaling salita, sila ang nagiging tulay sa pagitan ng mga magsasaka at ng mga tindahan. At kung ibebenta ng mga wholesaler ng napakamahal ang gimel, walang magagawa ang mga tindahang bumibili nito kundi taasan din ang presyo nila. Nagkomento si Yamandra na kung ganoon, kailangan nilang pumunta at kausapin ang wholesaler.
Pero pinigilan siya ni Uchimura dahil teorya niya lang ang lahat ng iyon. Bukod pa rito, isang malaking business group na tinatawag na guild ang namamahala sa mga wholesaler, at ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring magdulot ng malaking problema. Sa ngayon, mas mabuting magdahan-dahan sila at mag-ingat. Dagdag pa rito, nandyan din ang pagkakabaha-bahagi ng mga demonyo at demi-human, ibig sabihin, dumaranas ng napakahirap na problema ang bansang ito. Plano ni Uchimura na asikasuhin ito ng isa-isa, pero natapos ang investigasyon nila sa palengke sa sandaling iyon. At tinanong niya si Yamandre kung anong dapat nilang gawin ngayon dahil may kaunti pa silang oras. Naisip niya na sa wakas ay makakapag-date na sila, pero mabilis ding natapos ang masayang tagpo nang maabala sila ni Momo. Nagalit agad si Yamandre pagkakita rito, pero tinanong siya ni Uchimura kung anong sadya nito doon. Sinabi ni Momo na araw ng Ruya ngayon, isang tradisyon ng kanyang mga tao. Ito ang araw ng pagbibigay ng espesyal na regalo, at sigurado siyang wala siyang planong bigyan ng regalo ang babaeng iyon na mukhang bayolente. Gayunpaman, biglang may lumapit na dalawang higanteng daga at nagmakaawa kay Momo na tulungan sila para hindi magsara ang kanilang tindahan. Saka sila umalis kasama ang mga daga, na nagkwentong matagal na silang may-ari ng tindahang iyon at nagbebenta ng pagkaing tinatawag na shamasu, pero mas lalong humihina ang benta nila habang tumatagal. Malapit na sana silang sumuko nang biglang lumitaw ang isang negosyante, isang sikat na negosyanteng nagngangalang Bodyguardia, na nagsabi sa kanila na dahil sobrang tumaas ang presyo ng gimel, maaari nilang ibenta ang shamasu sa mas abot kayang presyo. Dahil dito, gumawa sila ng mas malaking order at sobrang saya nila kahit na nagpuyat pa sila para lang matapos ito. Pero pagdating ng oras na i-deliver na nila ang produkto kinabukasan ng umaga, sinabihan silang hindi pala alam ng mga ito na hindi maaaring itago ang shamasu at kailangang kainin sa mismong araw na ginawa ito. At dahil doon, kinansela sa huli ang kanilang order. At kung hindi sila makakahanap ng solusyon, magkakaroon sila ng napakaraming hindi may bentang produkto, na magiging dahilan para magsara ang kanilang tindahan. Nagkomento si Momo kay Uchimura na narinig niyang bukod sa pagiging magaling sa negosyo, magaling din itong magluto. Kaya tinanong niya kung may ideya ba ito. Tinikman ni Uchimura ang kaunting shamasu, at gamit ang impormasyong nakalap nila noong araw na iyon, idineklara niyang ililigtas niya talaga ang tindahang iyon. Tinanong ni Momo kung pwede ba siyang magtiwala sa salita nito, at sinabi ni Uchimura na siya na ang bahala sa lahat. Pero umalis din agad si Momo, kaya naiwan sa kawawang si Uchimura ang lahat, at pinalayas din siya ni Yamandre dahil gusto niyang masolo si Uchimura. Hindi nagtagal, kinausap ni Uchimura ang matatandang daga, at binalaan silang ang unang hakbang ay ang linawin kung anong mga layunin ang kailangan nilang makamit. Dahil kailangang kainin ang shamasu sa unang araw pa lang, kailangan nilang makabenta ng 300 units, na napakalaking dami, dahil inaabot pa ng halos 2 linggo bago maubos ng tindahang iyon ang ganitong kadaming produkto. Nang matikman niya ang shamasu, masasabi niyang halos katulad ito ng pagkain mula sa mundo niya na tinatawag na makhai. Kahit na napakasarap nito, wala naman itong nakakapukaw pansin na katangian, pero pwede itong gawing kalamangan. Tulad ng makhai, walang matapang na lasa ang shamasu, kaya pwede itong gamitin sa paggawa ng iba't ibang putahe. Kaya kailangan niyang malaman kung anong uri ng mga customer ang madalas pumunta sa lugar na iyon para malaman niya kung anong uri ng putahe ang kailangan niyang ihanda. Nagkomento ang matatanda na puro mga matatanda ang madalas na customer nila, pero sa ngayon ay hindi na sila masyadong sikat sa mga ito, at inamin nilang kahit sila mismo ay hindi na masyadong gusto ito. Pero habang iniisip ito, binalaan sila ni Uchimura na oras na para maghiwa-hiwalay dahil naghahabol sila sa oras. Sila ang mamamahala sa paghahanda ng isang bagong recipe, habang bibisita naman si Yamandre sa ilan sa mga tindahan na nasa ibinigay niyang listahan para humingi ng tulong. At pumunta siya sa kalsada para gumawa ng ingay at mag-advertise, at inanunsyo ang araw ng Ruya, na hindi gaanong alam ng maraming tao, dahil ang pagdiriwang na ito ay tradisyon ng tribo ni Momo. Matapos makuha ang atensyon ng maraming tao, inanunsyo ni Uchimura na ang araw ng Ruya ay hango sa isang napakalumang kwento. Sa isang lugar, noong unang panahon, may isang magandang babae at isang binata na nagbebenta ng shamasu. Nagkataon na nagkita sila sa palengke at nahulog ang loob sa isa't isa. Pero nagselos ang hari noong panahon na iyon sa ganda ng babae at pinagbawalan silang magkita dahil gusto nitong pakasalan ng babae. Kahit pa ganun, patuloy pa ring nagkikita ang binata at ang babae, nagtatagpo ng patago kapag sumasapit ang gabi ng araw ng Ruya. At sabay silang kumain ng shamasu, umaasang balang araw ay magkakasama na sila habang buhay. Sa wakas, pinakinggan ng Diyos ang kanilang hiling at isang 7 kulay na bahaghari ang sumalubong sa kanila pagpasok nila sa mundo ng mga bituin.
Gayunpaman, ang totoo ay hindi ko alam kung totoong kwento ba ito o inimbento lang ni Uchimura. Kung gawa-gawa niya lang ito, sadyang henyo talaga ang lalaking ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat na ito ang espesyal na araw para magbigay ng shamasu sa taong mahal mo o sa miyembro ng pamilya at sabay nilang i-enjoy ang pagkatiupad ng kanilang mga hiling. Nagsimulang magpakita ng interes ang mga tao, kaya natuwa si Uchimura dahil tinanong niya si Momo tungkol sa kasaysayan ng araw ng Ruya. Based dito, gamit ang mga marketing strategy at mga commemorative dates, nagawa niyang pukawin ang pagnanais ng mga customer na bumili. Nakakabilib talaga ang lalaking ito. Ito lang din ang mismong ginagawa ng mga kumpanya para magbenta sa atin tuwing Pasko, Bagong Taon, at iba pang tulad nito. Pagpapatuloy, binuksan na ng matatandang daga ang kanilang pwesto, at ipinakita ang napakaraming makukulay na shamasu, na mukhang-mukha ang kinuwento ni Uchimura. Hindi nakakadismaya ang benta nila. Mabilis nilang naibenta ang lahat ng shamasu at nagulat si Yamander nang makitang puro bata ang kanilang mga customer. Ipinaliwanag ni Uchimura na tinatawag itong repositioning. Kapag lumipas ang panahon at humina ang benta ng isang produkto, maaaring gumanda ulit ang benta sa pamamagitan ng pagpapalit ng target audience. Kaya nilang gawin ito sa isang produkto kung isasabay ito sa makabagong panahon. Pwede ring parehong produkto pa rin ito, kailangan lang baguhin ng kaunti para mas bumagay sa modernong panahon. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya si Yamander na isipin ang ipinakita noong investigasyon nila sa palengke. Kapag sinubukan mong pangkatin ang mga customer sa palengke sa malalaking kategorya, marami sa mga kabataang ito ang hindi pa nakakatikim o nakakakita ng shamasu. Kaya pagkakita nila rito sa unang pagkakataon, mako-curious sila sa produkto, kaya mabilis silang maging potential audience. Naintindihan na ni Yamander kung bakit nito gustong baguhin ang recipe ng shamasu at dahil doon ay nagawa niyang siguraduhin na hindi malulugi at magsasara ang tindahan ng matatandang daga. Pwede pa itong maging pinakasikat na produkto sa palengke. Bagaman nagsimulang magpantasya ng sobra si Uchimura na pagkatapos nito ay magbubukas na siya ng iba't ibang branches ng mga supermarket. Hindi magtatagal, ipa-franchise niya ang mga tindahan sa ibang bansa at magbibigay ng mga impormasyon sa local intelligence ng Demon Army. Nagsimula siyang mag-isip ng magagandang bagay hanggang sa gisingin siya ni Yamander mula sa kanyang panaginip. Kalaunan pagsapit ng takip silim, sobrang nagpasalamat ang matatandang daga kay Uchimura dahil hindi nila inasahang mabebenta nila ang lahat ng produkto nila. Sinabi ni Uchimura sa kanila na nakamit lang ito sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lahat at may kaunting tulong na rin mula kay Momo. Pero medyo naiinis si Yamander dahil ayon sa kanya ay wala namang ginawa ang tanggang iyon, pero nagkomento si Uchimura na sa palengke, may ilang tao na nagsabing nabanggit daw ni Momo na may nangyayari sa lugar na ito kaya sila nagpunta doon. Sa madaling salita, tumulong si Momo sa pamamagitan ng pagkakalat ng balita. Bukod pa rito, dahil tumulong din si Yamander sa demi-human shop, nakitaan ng pagbabago ang pananaw ng ilang customer tungkol sa mga demonyo, at medyo nahihiyang sumagot ito na kailanman ay wala siyang naging problema sa ibang demi-human. Kay Momo lang talaga siya may problema. Sa sandaling iyon, sumingit ang matatandang daga at naglabas ng regalo para sa kanila bilang pasasalamat. Sobrang kinabahan si Yamander dahil kakainin nila ni Uchimura ng sabay ang shamasu at ayon sa kwento, ang mga magkasabay na kumain nito ay magsasama habang buhay. Para mas mabigyan pa ng malaking pag-asa ang kawawang babae, inosenteng inabot ni Uchimura ang couple's cup sa kanya bilang pasasalamat sa pagsama nito, at nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagsimula na namang i-imagine ng babae ang kasal niya. Kahit kinakabahan, tinanong niya si Uchimura kung ano ang hihilingin nito kapag kinain niya ang shamasu. Dahil sobrang focus niya sa gusto niyang mangyari, sinabi niya rito na sa totoo lang, gusto niyang maging matagumpay din ang susunod nilang kaso kaya labis siyang naiinis, dahil ang totoo, isa pala talaga itong workaholic. Siguradong kung papakasalan niya ito, mas marami pa siyang oras na gugugulin sa trabaho kaysa sa kawawang babae.